Good morning po mga ka-garden. Ngayon po talagang good morning na. Dahil makalipas po ang 8 araw na baha. Ang baha po ay umabot po hanggang dito. At kahapon lang po nag-umpisang bumaba ng pakonti-konti. At ngayon po ay nandito yan, mababa na po. Papasyalan ko po ang aking garden. Magandang araw na po ito para sa amin kasi umaraw na nga po At awa po ng Diyos, nakalusot yata ang aking red cardinals na grapes. Red cardinal grapes po ito. Ayan, nakalusot po siya sa 8 araw na dire-diretsong ulan. O tinatawag na siyam-siyam pero yung 8 araw talagang dire-diretso At yung 1 linggo titigil, uulan. Pag tumigil, mag-iipon ng ulan, tapos ibabagsak na naman po. Ang aming mga kaldero ay nakasafe. Yan po ang dating aking merong mga katawba grapes na inalis ko po dahil katawba. Gawa nga po ng inuulit-ulit ko, ang in-order ko po na cuttings red cardinal grapes dahil red cardinal ang nababagay po dito sa aming lugar, malapit po sa dagat at simoy dagat. Pero nung tumubo po yung aking in-order na red cardinal cuttings, katawba po, kaya po nalaman ko na katawba dahil inalam ko po sa ibang napapanood ko sa YouTube kung ano ang pagkakaiba ng red cardinals at ng katawba. So napansin ko po, yun pong dahon ng aking in-order mga katawba. Pero red cardinals po ang aking in-order. Kaya ang ginawa ko po, umorder ako sa legit na may taniman ng mga red cardinal grapes. At yun po ay aking pinatubo. Pero sa hindi po maayos na pagkakataon na pagdadali po ng matitinding ulan, at awa po ng Diyos, may nabuhay po ako na 4 na red cardinals. Ito po, yan po ang red cardinals, talaga pong mapupula po yung dahon. Ito naman pong isang malago na ito, yan po ang pauna, January pa po yan. Bali nag-iedad na po yan ng 7 months. Yan po. Kahit na po nandiyan yan sa nasisingawan ng tubig alat, talaga pong kapad po ng red cardinals pala ang simoy dagat. Gawa ng iyon po ay napag-alaman ko rin sa La Union na malapit sa dagat. Red cardinals po ang kanilang mga alaga. Kaya po yung mga katawba po hindi po gumaganda. Yung pong ibang katawba, ipinamigay ko po doon sa lugar na hindi inaabot ng high tide. At ngayon po talagang magaganda na. Gagawin ko na lang po itong rootstock. Pagka po meron na po akong sayo ng mga red cardinals, susudlungan ko na po ito ng red cardinals. Kasi ayon po sa akin napag-alaman, napakagandang rootstock ang katawba grapes. Kaya hindi rin po ako nanghihinayang, medyo nadelay ng konti dahil kung iyan po ay red cardinals, di sana po ilang buwan lang pwede ko na po siyang i-cuttings o i-pruning at pabungahin. Pero gagawin ko po siyang rootstock. Magkakabit po ako ng red cardinal sa iba at hahayaan ko po yung ibang sanga na merong katawba para po meron akong wine grapes at meron din po akong table grapes. Ayan po, puro po katawba, kaya po ang ginawa ko po doon, inilagay ko na lang po dito. Isinampa ko po riyan. Tignan nyo po 7 buwan na po ang edad na yan Ngayon lang po gumanda nung medyo naging tabang ang tubig gawa ng nagtag-ulan. Pagka po tag-ulan, medyo tumatabang ang tubig dito sa aming ilog na tubig dagat po yan na nakakapasok po rito. Malapit po ang dagat sa Hagonoy.
Kaya po sa aking napag-alaman, red cardinals po ang dapat dito sa amin sa malapit sa dagat. Ayan po. Susudlungan ko na lang po yan. Gagawain ko na lang pong rootstock. Pwede na po eh. Pagka po meron na akong sayo ng red cardinals, pwede ko na pong lagyan. Kalahati kataw ba? Kalahati red cardinals. Okay na rin po. At ako, dahil naman po mahilig sige po ako ng tuloy-tuloy na umorder. Ngayon po meron na akong 4 na red cardinals. Yan na lang po ang aking pararamihin. Ang gagawin ko po pagka meron na akong malalaking katawan na red cardinals, marketed po ang gagawin ko. Magmamarket po ako para po sigurado na mapaugatan ko po. Kaysa po dun sa cuttings na itatanim ko na 50-50 po pag ako nagtanim ng cuttings palagay ko po mas makapagpapatubo ako ng mabuti, makapagpaparami ko mabuti kapag po magmamarkot ako. Pagka po matataba na yung mga fruiting cane po niyan, dun po sa lugar na aking ipopruning, makalampas doon, papaugatan ko na po. Hindi bali pong madelay ang pagpapabunga, basta po makapagparami muna ako. Siguro sa loob po ng 1 taon makapagpaparami na po ako. Okay po, yun lang po ang aking kwento ngayong araw mga ka-garden. Yan po ang aking mga pinaglalagyan ng garden. Tingnan nyo po, yan po ang purpose kung bakit ang mga tanim ko nakaganyan po. Kahit na ginastusan po natin, kung iyon po merong tanim na bawat isa merong paso, medyo makakaligtas po sa baha. Kahit na po yan lumubog nga po yung semento po niyan, yung ibabaw pero hindi po siya tinangay. Kaya po pag yan mayroon ng paso at may tanim, mas makalalamang na mas makaliligtas, lalo na kung hindi naman kalakasan ang agos. Dahil dito po sa aming lugar hindi naman po katulad nung nakikita nating agos na sobrang lakas. Dito po simple lang ang agos ang aming tubig baha dito. Okay po, yan lang po mga ka-garden. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. God bless.